Guys, narito naman ang mga kailangan mong dalhin kapag magre-renew ka ng iyong CPC. Una na nga sa listahan yung iyong CPC o yung tinatawag na decision. Dapat mga 6 na buwan pa bago mag-expire ay dalhin mo na ito at iproseso mo na yung pagre-renew. Number 2, yung ORCR ng iyong sasakyan. Yung dating number 3 ay blanco, ito yung bank conformity dati. Hindi na siya kailangan sa panahon ngayon. Pero sa registration sa LTO-PUV, baka kailangan mo pa rin yun. Number 4 nga ay birth certificate or passport, kung kanino nakapangalan yung sasakyan. Ang ikalima naman ay land title, contract, or authorization kung saan nakapark yung iyong sasakyan. Ika-6 yung latest ITR or 1701. Dapat na ipareceive mo ito doon sa LTFRB. Ika-7 naman yung bank deposit. Dapat hindi bababa sa 20k per unit. Ika-8 yung iyong DTI. At ika-9 naman yung certificate of good standing. Halimbawa, sa Grab ka naka-affiliate, dapat humingi ka sa kanila ng certificate of good standing. At ika-10 naman yung lisensya, NBI clearance at police clearance ng driver na nakasaad doon sa CPC kung sino yung registered doon. Lahat ng requirements na ito ay dapat mong ilagay sa isang kulay blue na folder. Karagdagan pa, kapag ka nakompleto mo na to, maaari ka ring humingi sa kanila sa LTFRB ng franchise verification. At pagkatapos noon, pwede mo na itong ipasa sa evaluation. Lahat ng original mo na mga dokumento ay itatago mo palagi kasi requirements yon. Kapag ka meron ka ng hearing, titingnan yan isa-isa kung kompleto lahat ng original na dokumento. Hanggang dito na lang muna mga tol at maraming salamat sa panonood. See you in the next one. Paki-like, share and follow ang video na ito kung nakatulong ito sa iyo. Maraming salamat.